Jed, may pinaplano na ba ang impeachment court kung sakaling magtutuloy-tuloy itong suspensyon ng trial? Aga kung susumahin, 3 araw na yung nakakanselang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ngayong linggo, 2 araw na yung nakansela at last week may 1 araw na nakansela. Gayunpaman sa ngayon, hindi pa o wala pang tinitingnan o pinaplano ang Senate Impeachment Court sakaling magtutuloy-tuloy na maantala itong nasabing paglilitis dahil ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol na siyang tagapagsalita ng korte. Sa ngayon, hindi pa nila nakikita na super na de-delay o naantala itong paglilitis ni Vice President Sara Duterte dahil sa sama ng panahon. Ilang araw nang nararanasan ang malakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila, bunsod ng Southwest Monsoon o Habagat. Dahil dito, apektado ang pasok sa government offices kaya naman nasususpende rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, natanong si Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, kung posibleng gawin ng virtual ang proceeding sakaling hindi gumanda ang panahon sa mga susunod na araw. Ngunit paliwanag ni Attorney Tonggol, mangangailangan pa ng formal na mosyon at makatwilang basihan mula sa magkabilang panig bago mangyari o magkaroon ng alternatibong paraan ng paglilitis. Wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, kung ganun din yung tatahakin dito ng impeachment court, no, baka kailangan may mag-move at kailangan magpakita ng justifiable reason at magpakita rin ng legal basis kung ba't papayagan ng isang online hearing. Tinawag niyang logistical nightmare o malaking pagsubok para sa impeachment court sakaling piliting ganapin sa virtual platform ang trial. Medyo mahirap po kasi dito, no? Sa ordinaryong korte, isang hukom lang ang nandoon, pati yung mga court staff. Pero dito, 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugo-dugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung Respondents' Council, marami rin pong tao yun. Even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing for the impeachment court for the meantime po until we find a better solution or better legal basis for that. Aga ngayon, nilinaw nga ni Attorney Tonggol na hindi talaga kinokonsidera ng Senate Impeachment Court itong pagsasagawa ng trial online dahil unang-una, wala itong legal basis at kung ipipilit, kinakailangan pa munang amyendahan yung existing na Senate rules maging yung Senate Court Impeachment rules. At the same time, kung sakaling maipush nga ito, kung maamyendahan yung mga nabanggit na rules, kinakailangan din ng panahon ng Senate Secretariat para makapagprepara at hindi ito madaling trabaho para sa kanila considering yung dami ng bilang ng mga participants sa nasabing trial. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.